Ako si Kobe! At ako naman si Patty. Nandito kami para talakayin sa inyo ang Covenant Path. Manood kayo ng mabuti ha, dahil marami tayong pag-uusapan. Kapag sinabi namin itigil muna ang video, magkakaroon kayo ng ilang minuto para ibahagi ang natutunan nyo sa ipinakita naming video. Ito ang pagkakataon ninyo para pag-usapan ang mga paraan kung paano gagamitin ang area plan bilang pattern o gabay sa buhay ninyo. Oh, handa na ba kayo? Simulan na natin! Patty, naalala mo ba yung nakausap natin dati si JT tungkol sa area plan na come unto Christ, I will go, I will serve? Oo, tinulungan pa nga natin siyang maintindihan na ang pagsunod sa Covenant Path ay magandang pagsasabuhay ng area plan. Ang ganda nga ng mga nabuo niyang plano para sa future niya, di ba? Kumustahin kaya natin siya at tanungin kung ano na ang mga nagawa niya. Hi, Kobe. Hi, Patty. JT! Tamang-tama! Ikaw ang pinag-uusapan namin ni Kobe kumusta na pala ang journey mo sa Covenant Path? Alam niyo, pagkatapos natin mag-usap dati, natanggap ko na ang Aaronic priesthood at na-ordain na ako bilang isang deacon. At nagpapasa din ako ng sacrament pag Sunday. Wow! Ang galing naman! Bukod sa baptism, na idagdag mo na ang priesthood ordination sa milestones mo sa Covenant Path! Hindi lang yun. Bilang youth, ay may temple recommend na ako at nakapunta na ako sa Manila Temple to do proxy baptisms. Uy, congratulations ha! Pero teka, sinadya mo ba kami dito para lang ibalita yan? Hindi. Pumunta ako dito para imbitahan kayo na mag-dinner sa bahay namin bukas. May kunting salo-salo kasi graduate na ako sa elementary school. Nakita ko sa Facebook yung speech mo. Ang galing! Parang andali lang pala sundan ng Covenant Path. Naku, hindi palagi, Kobe. Huh? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Elder Revilio noong January? Ha? Alin doon? Ang dami niyang magandang sinabi eh. Parang alam ko na ang tinutukoy ni Patty. Ito ba yun? Sa ating buhay, ang pagtahak sa Covenant Path ay tumutulong sa atin na makilala ng gusto ang ating Ama sa Langit at si Jesucristo at bumuo ng malalim na personal na relasyon o ugnayan sa kanila. Tinutulungan tayo nitong madama ang kanilang lubos na pagmamahal para sa atin na naghahatid sa atin ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan. As President Russell M. Nelson said in the last October 2022 General Conference, Now, how does overcoming the world bless our lives? The answer is clear. Entering into a covenant relationship with God binds us to Him in a way that makes everything about life easier. Please do not misunderstand me. I did not say that making covenants makes life easy. In fact, expect opposition, because the adversary does not want you to discover the power of Jesus Christ. But yoking yourself with the Savior means you have access to His strength and redeeming power. he also reaffirmed a profound teaching of President Ezra Taft Benson. I quote, "Men and women who turn their lives over to God will discover that He can make a lot more out of their lives than they can. He will deepen their joys, expand their vision, quicken their minds, lift their spirits, multiply their blessings, increase their opportunities, comfort their souls, raise up friends, and pour out peace." Ang ganda ng sinabi ni Elder Revilio, ano? As we stay on the covenant path, mas makikilala natin sila Jesus Christ at Heavenly Father.
At magkakaroon tayo ng hope, peace, and joy dahil sa malalim na relationship natin sa kanila. Tama! At ang gusto kong ipaalala kay Kobe doon ay yung binanggit ni Elder Revilio na sinabi ni President Russell M. Nelson noong October 2022 General Conference. Kahit magiging mas magaan ang buhay, kapag pumasok ka sa isang covenant relationship sa Diyos, asahan mo pa rin ang oposisyon. Marami ka pa rin mararanasang pagsubok sa buhay. Pero okay lang yon kasi sabi nga ng new team this year, I can do all things through Christ. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Alam nyo, totoo yung sinabi nyo. Ganyan kasi yung naging experience ng kaibigan ko na taga Mindanao eh. Sino yan? Yung nakilala namin ni Patty sa Gingoog City sa Misamis Oriental. Si Marian Uiguangco. Anong kwento niya? Si Marian, or Ate Yan, ay isang 25-year-old na young single adult mula sa Gingoog District. Matagal ng miyembro ng simbahan ng lola at nanay niya. At nabinyagan siya noong 2006 sa edad na 8 taon. Isinilang siya na may cleft lip and palate. At kahit inopera na siya bilang sanggol upang ayusin ito, naging napakamahiyain niya habang lumalaki. Nag-aral siya sa ibang lugar at nahiwalay sa kanyang lola at nanay, kaya natigil siya sa pagsisimba. Pero sa edad na 16 ay nagbalik siya sa simbahan dahil sa impluensya ng testimony ng lola niya. Pagpasok niya ng kolehiyo noong 2014, nalaman niya ang tungkol sa PEF or Perpetual Education Fund. Nag-apply siya at natanggap naman noong 2015. Ayon sa kanya, the PEF program has blessed me and my family so much. The principle and skills taught through self-reliance classes and modules enabled me to be a responsible agent unto myself and embrace the accountability I have for all the things that Heavenly Father entrusted to me. Isa pa sa pinakamalaking blessing sa buhay ni Ate Marian Uiguangco ang pagpasok sa templo at pagtanggap ng kanyang endowment noong 2017. At kasunod noon ay nagpatuloy ang mga spiritual na blessings sa buhay niya. Nakatapos siya sa Institute of Religion noong 2018. Natawag bilang District Young Women President noong 2019. At naging institute teacher noong 2021 at nakatanggap ng patriarchal blessing noong 2022. Pati ang mga temporal blessings ay marami siyang natanggap. Natapos niya ang kursong accountancy noong 2018. Naipasa niya naman ang CPA licensure examination at nakapagtrabaho siya sa Gingoog City Hall noong 2019. Nakapagtatag siya ng sarili niyang negosyo kasama ang kanyang kuya noong 2021. Nabayaran niya ng buo ang PF loan noong 2022. Nakatapos siya ng BYU pathway noong 2023 at ngayon ay patuloy siyang nag-aaral sa BYU Idaho online. Wow, ang galing Sister Marian! At sakto nga, ang nangyari sa kanya sa sinabi ni Elder Revilio. Nagsimula siya sa Covenant Path nung nabinyagan siya. Pero nagkaroon ng trial kaya naging less active siya sa church. Pero buti na lang sa tulong ng lola niya, nakabalik siya. After she yoked herself with Jesus Christ and had access to His power. Nalampasan niya ang mga challenges niya. At gaya ng sabi ni President Ezra Taft Benson, after she turned her life over to God, she discovered that God can make a lot more out of her life than she can. Bale, yung come unto Christ niya ay noong bumalik siya sa simbahan at naging madasalin at palabasan ng scriptures. Yung I will go ay noong napupunta siya sa temple to enter into covenants with the Lord. Tapos yung I will serve niya ay yung mga calling niya sa young women at sa institute. Na-apply ni Sister Marian sa buhay niya ang area plan. Ang galing! Itigil mo na ang video at magkaroon ng sariling talakayan tungkol sa mensahe ni Elder Revilio at sa kwento ni Marian Uiguangco.
umpisa lang mahirap yung finger exercise na yun. Naku, salamat JT. At pumayag kang agahan namin ang punta dito sa bahay nyo para maturuan mo kami magpiano. Oo nga, bilib kami sa'yo kasi kahit 12 years old ka pa lang, naglilingkod ka na bilang pianist sa simbahan. Naku, nagsisimula pa lang ako. Ang mas magaling sa akin ay ang kuya ko, si Kuya JJ. Sinabihan ko nga siya na pupunta kayo dito kasi gusto niyo matuto magpiano. Ito na sila. Hi, Kobe and Patty. Buti napadaan kayo ulit dito sa amin. Hello, Kuya JJ and Ate Jamie! Bakit niyo nga ba gusto matuto magpiano, Kobe and Patty? Goal namin sa Youth and Children Program na matuto ng bagong talent. At gusto rin naming sundin ang example ni JT at Kuya JJ na ginagamit nila ang talents nila para makapag-serve sa simbahan. Ikaw pala, Ate Jamie. Ano ang calling mo sa church? Ako? President ako ng Young Women class namin. And isa sa duties ko ay mag-lead ng class quorum namin, mag-lead ng Young Women meetings every Sunday, and syempre to minister the young women in my class as well. Lahat pala kayong magkakapatid, mahilig maglingkod sa church. Nga. Natutunan namin yan sa example ng parents namin. Sobrang dami na nila naging calling sa simbahan. As individuals and as a couple. Hindi nila kami pinipilit mag-serve. Nakita namin sa kanila ang joy of service. Kaya sumusunod kami sa footsteps nila. Isa sa pinakagusto kong calling nila is when they served as FSY session directing couple last 2016. Proud na proud nga ako sa kanila eh. And mas lalo kong na-appreciate yung FSY nung sumali ako last year. Sana all! Oo nga pala, hindi pa kayo pwede sa FSY. Pero huwag kayo mag-alala, hindi lang naman sa FSY kayo maraming matututunan about sa gospel. Tama, kahit nga sa bahay pwede niyang gawin eh. Sa personal super study niyo, sa Come Follow Me studies, and mag-participate kayo kapag may family home evening. Sa bagay, kaya nga home-centered and church-supported na ang approach natin sa gospel study. Naku, naalala ko tuloy yung message ni Elder Che sa nakaraang area plan broadcast last January. Ay, alam ko yan. Yan yung itinuro niya ang halaga sa mga pamilya ng holy habits and righteous routines, di ba? President Thomas S. Monson declared, Our children have 3 classrooms of learning which are quite distinct one from the other. I speak of the classroom at school, the classroom in church, and the classroom called home. Perhaps most significant of all classrooms is the classroom of the home. It is in the home that we form our attitudes, our deeply held beliefs. It is in the home that hope is fostered or destroyed. Our homes are the laboratories of our lives. What we do there determines the course of our lives when we leave home. Ang ganda ng sinabi ni Elder Che tungkol sa mga tahanan natin. Dito nabubuo ang mga saloobin, kaugalian, at pananampalataya natin. Tama. Kaya importante ang mga gospel traditions in the home. Family prayer, family home evening, at gospel study. Ang swerte nga ninyong magkakapatid kasi nagagawa niyo yun dito sa pamilya niyo. Nakagisnan ko na sa bahay na ginagawa namin yun eh. Kayo, Ate Jamie and Kuya JJ. Naku, pinaghirapan din ng lahat ang ma-establish ang righteous routines and holy habits. Minsan kasi pag busy na sa bahay at busy na sa kanya-kanyang gawain, mas madali na lang sabihin na, sige, wag na lang, next time na lang. Kaso, pag ganon, maging madalas yung next time na lang. Kaya dapat maging firm and consistent. So, importante talaga ang part ng mga magulang. Kailangan nilang maging patient and understanding. Pero dapat desidido talaga sila na ipatupad ang napag-usapang regular schedule ng mga family gospel traditions. Kahit mahirap sa umpisa, hindi dapat sumuko at mawala ng gana ang mga magulang. Parang pag-aaral ng piano o kahit anong musical instrument, regular practice, consistent hard work, at magsusuko kapag nahihirapan. Hi, Kuya JV! Hi, Kobe at Patty. Nandito pala kayo. Ano ba ang pinag-uusapan niyo? Ituro ni Elder Che sa area plan na kailangan ng bawat family ang holy habits and righteous routines. Na malaking bagay ang pangunguna ng parents tungkol dito. At minsan, kahit mahirap, kailangan hindi tayo susuko. Tama lahat yan.
Kaya nagpapasalamat talaga ako kasi para ako sinify sa Book of Mormon. I have been born of goodly parents. At ngayong may asawa na ako, kapag naging parents kami, ay gagahin ko yung example ni na mama at papa. Kahit kasi gaano kahirap, siniguro ni na mama at papa na sa covenant path, tayong apat. Naisip ko tuloy ang istorya ni Bishop Bernard Daransyang ng Rizal First Ward, Santiago North, Philippines State. Kagaya ng tatay nyo, sinisikap niyang palakihin sa ebanghelyo ang kanyang pamilya. O, panoorin natin to. So, ang work ko ay sa Tuguegarao City. So, it takes 3 to 4 hours ng biyahe pag ano. So, every weekend na umuwi sa bahay. At yung lagi akong excited umuwi sa bahay namin kasi pinaka gusto kong ginagawa yun umuwi para makita ko yung family ko. Family, mahalaga yung family natin kasi yun yung sentro ng ebanghelyo ni Hesus Kristo, 'di ba? Yun yung sabi nga ng asawa ko na yun ang joy natin. At gusto ng ating Ama sa Langit na babalik tayo as a family. Parang normal na sa amin na nagbabasa kami ng scripture. Hindi kami nahirapan na magbasa kayong scripture, ganun. So, love namin magbasa ng scripture. Kagaya ni Kuya, gusto ko nagbabasa ng scriptures. Nagpapasaya sa akin ng scriptures. At ganun din na yung isa sa mga habits namin na yung inasa na namin sa family prayer. So hindi kami pwedeng matulog na hindi kami nagpa-family prayer. Ganun din sa pagkain. Hindi kami pwedeng kumain na hindi nagpe-pray. So meron kaming mga toka-toka para sa mga habits namin sa spiritual. May mga nagpe-pray sa umaga, sa tanghali, sa gabi. So We try na i-remind them, like for example, before sila mag-gadget, kailangan nagawa muna nila lahat ng kailangan nilang gawin. Nagbasa na sila ng scripture. Yung nagiging feeling ko kami, yung pag-effect po sa amin, parang mas nagiging peaceful po sa bahay, at saka po mas nagiging positive lang po sa loob. yung pag-aaway nalilimita. Tapos napansin ko din na yung mga holy habits nagbibigay siya ng na mas instruction sa lahat ng ginagawa sa bahay. Mas madali silang sumunod. Kasi nga habit. So, mas gusto nila yon, parang automatic na nilang ginagawa yung mga bagay. And actually, sila yung nagre-remind. Yung isang magandang bagay. Minsan, we tend to forget. Sila yung nagre-remind. Pero when you have the Spirit, smooth lang. Smooth lang yung mga bagay-bagay. Tapos, masaya. Yung mga anak ko kasi, yung mga baby namin, gusto nila nakikita kaming masaya. May papayo namin sa ibang family para maging mas matibay, maggawa ng program, schedule. Kasi yun ang sinunod namin ng pandemic, may schedule kami na ginagawa dahil nandun nga lang kami sa bahay. So dapat may schedule. Hirap. Oo, mahirap naman talaga. Pero a habit is a continuous practice kasi. Pag umpisa mahirap talaga, huwag mag-give up. Kasi masasanay ka din. The Lord will help kapag kahit challenging yon. Kasi it is the work of the Lord. So the Lord will help us then. Like, when you wake up, pag gising, magpipray. Yan, magpipray talaga eh. Or, kapag may challenge sa bahay, magpipray. Yan. Yung anak namin, pag umuulan yan, magpipray. After po namin mag-pray, masaya naman po kami. So, the solution is to pray. And parang yan yung gusto namin, natutunan namin. At yun nga sabi ng asawa ko na, less yung misunderstanding sa bahay. Alam ko na yung gospel natin, ito yung bibigay ng solusyon lahat ng problema sa lahat, financial, so sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ay pag sinunod natin yung mga payo ng leaders, nagiging mas naiintindihan natin lahat ng bagay. So, i-continue po natin kung ano po yung mga sinasabi ng leaders natin. Napakadali lang po yung mga instruction po nila. Minsan kailangan lang natin ng konting faith para sumunod. Itigil muna natin ang video at magkaroon ng sariling talakayan
tungkol sa mensahe ni Elder Che at sa kwento ni Bishop Bernard Daranciang at ng kanyang pamilya. Ang sarap ng dinner! Maraming salamat po sa invitation, Tito Raymond! Naku, walang anuman. Request talaga ni JT na kasama namin kayo ngayon. Thanks, JT! At salamat po sa masarap na food, Tita Marilyn. Ang galing niyo talaga magluto. You're welcome. Mabuti at nagustuhan nyo yung niluto ko. Habang nasa kusina ako kanina, nagluluto, narinig ko yung masayang tugtugan nyo sa piano at nag-uusap kayo. Opo. Nagpapaturo kasi sila Kobe mag-play ng piano. Isa kasi yun sa goal sila sa Children and Youth Program. Tapos, gagamitin daw po nila talent nila para mag-serve sa ward. Kaya na ginagawa namin ni JT. Sinusunod kasi nila ang area plan na Come unto Christ, I will go and serve, sa pagset ng personal goals nila. Katulad ng ginagawa natin sa family. Nagpa-family prayer tayo, family scripture study, and family home evening. Aba, okay ah. Teka, nag-install na ba kayo ng Area Plan app sa mga phone and gadget nyo? Mas maganda kasi kung doon nyo isusulat yung mga individual and family goals na pagsusumikapan ninyo. Wala po kaming cellphone eh. Pero, pinapahiram naman kami ng nanay ko ng cellphone niya. At mayroon na po siyang area plan app sa phone niya. Kaya doon namin binabalikan at nire-review ang area plan. Very good. So ano yung mga naintindihan nyo sa area plan? Nabanggit kasi sa akin ni JT na tinutulungan nyo siya dito. Ay, opo. Pinag-usapan namin kung paano related ang Covenant Path sa area plan. Ikaw bro, kamusta na ang journey mo sa Covenant Path? After my baptism, priesthood ordination, and getting my temple recommend, nagpe-prepare naman ako ngayon para mag-attend ng seminary at mag-mission. Mauna ako sa'yo mag-mission. No. Graduate ko lang ang SEM eh. Then after my mission, temple marriage na. Pero mas nauna ako sa'yo. Kasi graduate na ako ng SEM, tapos na ako mag-mission, and kakatapos lang din ng temple wedding ko. Wow! Nakakatuwa naman kayong magkakapatid! Naisasabuhay na ninyo ang area plan. Let's review what Elder Bangader said in his message last January. At tingnan natin kung paano natin pagbubutihin ang pagsunod sa area plan. Let me re-emphasize that our highest goal is to come unto Christ. And it is through the ordinances and covenants of the gospel that we come unto Christ. Baptism is the gateway to the covenant path that leads to Christ. Daily repentance and partaking of the sacrament each Sunday allows us to keep the companionship of the Holy Ghost we received at the time we were confirmed members of the church. Priesthood ordination allows us to help others experience the same saving ordinances, and all of these things prepare us to enter the Lord's holy temple. I hope that we will all set our sights on the temple this year. Our desire for you is that as you adopt this motto in your families, you will say, I will go. And in your minds, you will think, I will go to the ordinances and covenants of the gospel. As a reminder, the area plan lists the saving ordinances, which include baptism and confirmation, ordination to the priesthood, and receiving the blessings of temple ordinances. This path unto Christ is simple, direct, and clear. Next, we declare, I will serve. The motivating power of the ordinances strengthens our conversion to the gospel and drives us to look for ways to serve others. As you declare in your personal lives and in your families, I will serve, think of our Philippines area priorities, including temple and family history, serving a mission, ministering and gathering scattered Israel through love, share, and invite.
as well as linking arms with missionaries in the ministry to part member families. With this heightened vision, no longer do we say, I will go, I will serve, and only think of going on a mission. This area plan represents so much more than that. Come unto Christ, I will go, I will serve, is a springboard for a lifetime of sincere participation in the ordinances and covenants of the gospel, and serving others to help bring them to the ordinances and covenants of the gospel as well. Ang linaw ng pagkakapaliwanag ni Elder Bangider, no? So, in what ways can we come unto Christ? Kuya JV. We learn of Him by studying the scriptures. Individual reading, and then come follow me sessions for the family. And we also come unto Christ by paying tithes and offerings. Tama. At pwede rin yung repenting daily. Very good, Kobe and Patty. Kids, tama yan. So, it's just like following the covenant path. After come unto Christ, we progress to I will go. Ay, alam ko na po. And we will go to the ordinances and covenants of the gospel. And our first step in the covenant path is baptism. So after baptism, ano ang gagawin natin? Go to the church and partake of the sacrament every Sunday. Receiving the priesthood and magnifying our callings? Going to the temple! Very good, kids! Okay So, diretso na po tayo sa I will serve. Tama po no pa? Tama. And under I will serve, nandun ang mga area priorities na binanggit ni Elder Bangider. At ito yung mga bagay na yon: missionary work, ministering, temple and family history, love, share, invite, becoming self-reliant, and linking arms with the missionaries. Alam nyo ba na hindi lang bilang individual at families tayo payuhan na sumunod sa area plan? Talaga po? Sa paanong paraan pa tayo pwede sumunod sa area plan? Bilang church units, organizations, or auxiliaries. Katulad ng nangyari sa Toledo, Cebu. Panoorin natin to. Malaking tulong malaking tulong yung program na ni-launch nung January kasi very timely. December dumating yung couple missionary sa Toledo at nag-start talaga mag-implement ng linking arms through them January din. Now, kung makikita natin, kung ma-remember natin sa video clip nung I Will Go, I Will Serve, malaki naging participation ng temple. In fact, kung titingnan natin, lahat ng dumadaan sa temple, nagkakaroon talaga ng changes. Okay, maaring they were converted after na pumasok sa temple. Now, ginamit namin yung temple para i-encourage yung mga members to participate in linking arms. Kasi we all know na, alam naman natin na kung halimbawa na we can enjoy the blessing of the temple once na nagpa-endow tayo. Okay, pero pag pinag-usapan natin yung family sealing, ibang usapan yan. Di ba? May enjoy mo lang yung family sealing kung lahat ng membro ng pamilya mo ay member ng simbahan. So doon namin pinasok yung linking arms. Pinasok namin yung linking arms in a sense na kung ma-convert namin, matutulungan namin yung mga members na ma-convert yung part member nila at maging member silang lahat, then aside do sa personal endowment na ni-enjoy nila, mas ma-enjoy pa nila yung isang ordinance ng temple, which is family sealing. So isa sa mga in connection to the linking arms, we've met with auxiliaries or the organization kung sino talaga yung mga involved. At isa sa mga ginawa talaga namin is nilist namin yung mga part member families, yung kung saan sila nakatira na ngayon. So yun po as we coordinated during the branch council, and aside from that, nag-create din kami ng other meeting, like nakafocus talaga sa linking arms. There's a joy in doing ministering. Pero yung mapagsabay mo yung joy of doing missionary work and at the same time ministering, parang dobling saya ang nararamdaman ng mga members. Kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity na makapag-serve sa mission. But
through linking arms, habang binibisita nila yung mga inactive na mga families, and at the same time, nakakapag-work sila with missionaries. So, ibang naging excited sila kasi we all know yung mga missionaries talagang well-trained pagdating sa missionary work. And having work with the missionaries, natututo sila. Masaya po kami dahil as missionary, marami po kaming nabinyagan po dito sa Toledo First. Lahat po yun is linking arms. Then, isa sa mga nakikita ko, yung mga less active na member, dumadami sila sa family nila. May isang member na siya lang yung member sa family nila. Pero ngayon, unti-unti nang nagiging membro sa simbahan ni Jesucristo dahil sa linking arms na ang programa na ibinigay po sa amin. Ang linking arms po is malaki pong tulong po sa Toledo First Branch po kasi nadaragdagan po yung attendance po namin, especially na po sa sacrament. Dahil po may mga pamilya po kaming nabuo, nasusuportahan po na ng kanilang pamilya ang isa't isa sa pagsisimba. Tulong-tulong yung leaders, missionaries, members, kung magtutulungan, hindi tayo mahirapan sa pagtulong sa church. Kung paano natin mapalambo yung simbahan ni Jesucristo. So, and it all started with this one branch na napaka-imposibleng lumaki attendance. Now, the reason kung bakit lumaki attendance is that by seeing na yung mga inactive, nung nag-start na magsimba yung mga part member nila, so nainganyo na rin. Kasi bakit kamo, this time, hindi lang ako magsisimba. This time, magsisimba kami as family. So, mas dumami attendance because of linking arms. Dito sa simbahan, kami lahat mga sister parang magkapatid. Yung nawala sila, namimiss namin sila. Yung nabalik na sila dito sa simbahan, masaya kami. Ako nila, tinulungan po ako nila nga ibalik po yung pamilya ko. Ang asawa ko po, nagbalik na po siya, nagsimba po siya. Nagsama po siya sa akin. Then, ang mga apo ko, nabinyagan naman silang 4. Di naman, naseld na po kami sa asawa ko sa temple. Nung una namin in-implement yung linking arms, hindi naging successful. It's because yung engagement namin sa mga members every Sunday lang. So nung dumating itong couple na inassign ni President Agustin, yung aming mission president dito sa Cebu Mission, yung engagement hindi lang na-limit sa every Sunday. Kundi every day, mino-monitor nila yung progress nung linking arms visit. At dito nga sa likod ko, makikita natin yung monitoring. Ito yung linking arms monitoring wall namin. Kung saan makikita natin dito yung monitoring namin every month. Mino-monitor kasi namin yung daily linking arms visit. When I say linking arms visit, ito yung visit ng missionaries together with members. Kasi malaking factor yan. Na-realize namin na kung hindi mangyayari yon, walang baptisms na mangyayari. We're grateful talaga sa program ng Linking Arms. Malaking tulong talaga siya at nagpapatoto ako na ang Linking Arms is galing siya sa Diyos. Na inspired through our local leaders, implemented by our district president, our leaders here in branch, and I believe na it is expression or reflection na yung pagmamahal ng Diyos sa atin dito sa mundo. If it's a Lord program, hindi pa pwede mag-fail . Yes, we've started, it was introduced many years ago. It's ago 3-4 years itong linking arms. Di ba? Hindi nag-work. But it doesn't necessarily mean na dahil hindi nag-work, hindi maganda yung program ng simbahan. Ngayon, na-realize namin hindi nag-work kasi it wasn't applied effectively.
hindi naging consistent, hindi nabigyan ng focus, at yun yung ginawa namin. And true enough, nag-work yung Linking Arms because it's the Lord's program. Hindi pwede magkamali ang Panginoon. Itigong mo na ang video at magkaroon ng sariling talakayan tungkol sa mensahe ni Elder Bangerter sa kwento ng mga members at leaders sa Toledo, Cebu. O ayan, ang dami na nating napag-usapan tungkol sa 2023 Area Plan at sa Covenant Path. Sana mas naunawaan ninyo ang area plan at kung paano natin ito gagawing gabay sa mga goals and plans natin bilang individuals, families, and church units and organizations. At para matulungan kayo sa tahanan, may inahanda kaming family home evening lesson tungkol sa area plan at sa Covenant Path na pwede niyong gamitin na susunod na magkaroon kayo ng family home evening. Makipag-ugnayan sa inyong priesthood leaders kung kailan at paano ito manda-download. Kapag ginamit ninyo ang family home evening lesson, magpa-picture kayo at i-post nyo sa social media gamit ang hashtags na #AreaPlan2023 and #CovenantPath. Ibalita nyo sa amin kung ano ang natutunan nyo sa lesson ha, at kung ano ang naset ninyong goals and plans. Aabangan namin ang mga post nyo! Paalam!